pag huli talaga sa akin ng mga PDEA, galit na galit ako kay Lord. Yun, umiyak ako ng umiyak kasi nasa isip ko kasi gusto ko mag-suicide. Yung time na nanaginip ako kay Lord, doon ko na realize na may purpose pala talaga kung bakit ako nakulong. Blessed and beyond afternoon to you. This is our first episode ever na mag-share ako, but hindi ako yung talagang mag-share, kundi i-share ng Blessed and Beyond yung story ni Edwin. This is the vision that I had, and this is the one that I shared to you in our last episode na ang vision ng Blessed and Beyond is actually to have people share their testimonies also kung paano kumikilos si Lord sa buhay nila. So, I hope sasamahan nyo kami, and I'm excited this afternoon to really share to you and hear from Edwin kung ano yung nangyari sa kanya and kung paano kumilos si Lord sa buhay niya. Hi! Hello, PC! Miss ko muna sila. Hello, PC! Hello, good afternoon. Afternoon, PC. You know what? Kasi nga, di ba, pastor ako, so sanay silang tawagin ako ng PC. So, if you hear PC, at least you know, ako yun, okay? Yes. So, anyway, this is Edwin and this is Lara. And Edwin gets to Hello. share his story today. I hope excited kayo madinig kung ano yung sasabihin niya, kung paano nag-move si Lord sa buhay niya. So, Edwin, Yes, PC. tanong ko sa'yo, paano mo una nakilala si Lord? Saan? And kailan yung moment na yun na nakilala mo siya? Actually, PC, na-encounter ko si Lord doon sa bilangguan. In the first night na natulog ako sa bilangguan, ako ni Lord na naginip ako sa kanya. Teka, Na- bakit ka napunta sa bilangguan? Ano nangyari? Yung PC, may kasi ako, kaso na drugs, nahuli ako. Nahuli ka. Yes, Okay. binabaybas ako ng PC, mga PDEA, tsaka Yun yung PIDEA. yes, PC. Okay. Then, target na nila ako. Tapos, first na tulog ko ng bilangguan, na naginip ako na hinag ako ni Lord. In-embrace. Wow! Oo, yes, PC. Then, yun, umiyak ako ng umiyak kasi nasa isip ko kasi gusto ko mag-suicide kasi napakahirap kasi ng buhay sa loob ng bilangguan. Tapos, yung time na nanaginip ako kay Lord, doon ko na realize na may purpose pala talaga kung bakit ako nakulong. Ayun, Amazing yun. Alam mo yung story na yun, sometimes, iniisip natin na pangit mapunta sa kulungan. Pero you know what? I heard actually a testimony or a teaching na sometimes dadalhin ka talaga ni Lord sa isang place kung saan kanya imi-meet. Yes, PC. No? Yung time na yun, PC, nung paghuli talaga sa akin ng mga PDEA, galit na galit ako kay Lord. Talaga? Kasi nagpe-pray kasi ako na hindi ako huhulihin ng mga pulis. Bakit? Kasi pag kasi PC, drug dealer kasi ako dati. So, hindi mo naiisip na yung ginagawa mo, possible na mahuhuli ka? Ganito, PC. Kada transaction ko, magpe-pray talaga ako. Nagpipray ka? Na, Okay. Lord, sana hindi ako mahuli. Lord, sana proteksyonan mo ako. Then yun, PC, nahuli ako ng mga PDEA, galit na galit ako kay Lord. Ganon. Oo. Tapos? Bakit mo ako pinahuli, Lord? Marami naman akong taong tinutulungan, sabi ko sa kay Lord. Tapos, may ba talaga, may ganito ba talaga na pangyayari sa aking buhay? Bakit hindi sumasagi sa isipan na makulong ako? Kasi wala talaga, as in, wala talaga sa isip ko na makulong ako tapos makatira ng mahabang panahon sa kulungan kasi Alam mo, almost natutuwa 1 ako. year kasi ako sa kulungan, PC. Almost 1 year. And then, alam mo, natutuwa ako dun sa, yung sa thinking ba na, alam mo yun, you're trusting the Lord, that meron kang ginagawa na mali, and yet you're trusting the Lord na, Lord, sana hindi ako makulong. Alam mo yun? But anyway, amazing kasi, totoo nga, no? Tama nga, no, Lara, no? Na, alam mo yun, i-allow ni Lord na, okay, alam mo yun, I just recently shared that God always moves in a different direction. Habang Yes, nagpipray ka na, Lord, sana hindi ako makulong kasi yung ginagawa ko mali, pero alam mo yun, I trust you. And then, sinabi na nila, okay, since nagpipray ka na hindi ka ikukulong, papakulong kita. Yes, And then, PC. tapos, At yun, PC, doon ako nag-start na magsimba. sa loob ng kasi kulungan. may nag-share ng
gospel kasi Uh-huh. na pastor din, tapos may may kaso rin siya. May Ah, kaso din course, siya. kaparehas kami na nakulong rin, kaso pastor lang siya PC na nakulong. Okey. Then ayun, in-encourage niya ako na may purpose ang lahat. Mhm. Then yun, nag-start na ako na magsamba kay Lord na Uh-huh. na natanggap ko siya na ang aking ano, personal savior. Then Hmm. sabi ko sa sarili ko 'pag makalabas ako ng bilangguan, itutuloy ko talaga ang pag-worship kay Lord, ang Mhm. pagsamba sa kanya, hindi ko talaga siya, kalilimutan. Tsaka yung time na ano PC, ah, tinatawag na ako ng korte na papalabasin na ako. Teka lang ha. So, ano yung naging realization mo? Kasi, di ba nagpe-pray ka na, Lord, sana hindi ako mahuli. Na, Lord, nagalit ka sa kanya kasi nahuli ka. Pero nung nakilala mo si Lord, ano yung naging realization mo? Para sa'kin PC, ano, yung nakilala ko si Lord, tsaka yung tinanggap ko si Lord dun sa bilangguan, na-realize ko na, ah may ipa-ano siya sa akin, may purpose talaga kung bakit ako nakulong. Mhm. Then, di ko alam kung ano ang mangyayari sa'kin sa bukas or sa ibang ibang araw or sa ano, in the next year. Ang Pero sa akin teka, lang, was there a moment, like, meron bang moment nung time na yun na naisip mo na, Lord, thank you kasi kung hindi ako nakulong, hindi kita makikilala. Nagkaroon ka yes, ba ng PC. ganong realization? Ah, in fact PC, sa sobrang ano ko, sa sobrang saya ko na na kung bakit napunta ko sa kulungan, pinapasalamat ko talaga kay Lord na kung hindi ako nakulong, hindi talaga ako magbabago PC kasi sobrang Hmm. lulong ko talaga sa drugs. Yun, Hmm. tapos nung time na na-realize ko na bakit may purpose na nakulong ako, napakasaya ko kasi yung moment na inano ka ni Lord, Inallow ka niya na yes, makulong, inalaw ako pero at nakulong tapos, yung yung moment na parang sa sobrang saya ko na, hala, yung sa Bisaya pa PC kay gitagad ko sa Ginoo, anong ibig sabihin nun? pinansin Pinansin ako siya ni ni Lord. Lord. Pinansin ka ni Pinansin Lord. ako ni Lord. Amazing, 'no? Kasi sa dami-dami ng mga tao, bakit ang buhay ko naging ganito, sabi ko sa sarili ko. 'Di ko pa tinanggap si Lord, nung hindi ko pa nakilala si Lord, parang iba yung nasa isip at puso ko, parang parang ayaw ko nito na buhay, napakapangit na buhay 'tong ganito, parang yung mga Mm. tao nandidiri na sa akin, Hmm. kasi galing ako sa kulungan. Amazing, 'no? Kasi alam mo 'yun, dun sa wilderness season, dun pala tayo kakausapin ni Lord. Yung portion na nung life mo na imagine, pinagpe-pray mo na sana hindi ka makulong, then all of a sudden, nakulong ka. Yes, please. And yun yung point na alam mo yun na mas alam talaga ni Lord kung ano yung dapat gawin, eh, 'no? Kumbaga parang alam ni Lord kung saan ka niya imi-meet. Yes, 'Di ba, please. 'no, Lara? Yes. By the way, wait lang. Alam mo, baka magtaka sila bakit nandito si Lara. Sino ba si Lara? Siya yung girlfriend ko. Ayun, siya yung girlfriend actually ni Edwin. And tanong ko lang ha, kailan kayo nag-meet? Mga year 2023 PC. Was it after the... Kailan yung time na nakulong ka? PC, September 10, 2020. 2020, and you met 2023 PC. 2023. And alam mo yung story ni Edwin? Yes, PC. Wow! Anyway, bago natin puntahan yung love story nila, balikan natin yung story ni Edwin. So, Edwin, tanong ko lang, ano yung naramdaman mo? Kasi di ba sabi mo kanina, nagagalit ka kay Lord kasi nakulong ka. And sabi mo nga kanina na na-realize mo din na nagpapasalamat ka. Kung hindi ka nakulong, hindi nagsalita si Lord. I mean, kung hindi ka nakulong, hindi mo siya na-meet. So you were thankful, grateful Yes, ka please. dun sa fact na nakulong ka kasi dun mo siya nakilala. So may Yes, isip please. or Thank you, masasabi mo ba na um,
talagang iba yung thoughts ni Lord, iba yung ways niya. Yes, PC. Talagang yung una, hindi ko talaga ma-explain bakit Mhm. ito ganito yung buhay ko. Oo. Then, yung time na may purpose pala, yung nalaman ko, iba, naghahalo yung mga emotion ko. Parang Mhm. natuwa ako na parang malungkot kasi Natuwa natuwa ako ka? kasi tinanggap ko si Lord tapos Nalungkot ka? na-encounter ko siya sa loob ng bilangguan. Nalungkot ako kasi hindi madali yung buhay sa loob ng Hindi bilangguan. kasi madali. Yes, kasi hindi ko alam kung kailan kasi ako makakalaya Mhm. kasi marami kasing kaso na pinatong-patong sa akin. Talaga? Yes, PC. Matagal Tanong na lang, kasi akong kung maraming kaso na pinatong-patong sa'yo, possible ba na, kasi di ba lumabas ka din, ano? Yes, PC. Possible ba na masabi mo na dun sa dami ng kaso na pinatong sa'yo, supposedly mas matagal ka dun? Yes, PC, kasi ganito kasi yun. Yung kaso ko kasi PC, Section 5, by bus. Anong meron dun sa Section 5? PC, sa korte, pinakababa na sentensya, Oo. 10 years. 10 years! Tapos dalawa Para pa, dun sa Section 5. yes, PC. Tapos dalawa pa yung may Section 11 pa ako, drug dealer kasi yung inilagay sa akin. Nagbebenta ka So may Section 5, may Section 11. 11. Yung Section 5, minimum of 10 years. Yes, PC. Plus yung Section 11, 5 years. so 15 years Yes, supposedly. Tapos, Pero ano nangyari? may pa PC, carnapping. Meron pang carnapping. Kasi nagrenta kasi ako ng sasakyan. Tapos, yung may-ari nagagalit sa akin kasi bakit ko ginamit yung sasakyan sa Wait lang ha. pag-drugs. Alam mo, while interviewing you, natatawa tayo. Pero I'm sure it was a different feeling, no? Yes, Nung PC. time na yun. So, sige, kwento mo. So, meron kang Section 5, meron siyang Section 11, tapos meron pang carnapping. Yes, So, PC. supposedly mahaba. Yes, Pero PC. anong ginawa ni Lord? Yun na-amaze kasi ako kasi madali lang ako nakalaya. Talaga? Yes, PC. Kailan ka nga ulit nakulong? 20 September. August 10, birthday ng mama ko. Hindi, August. Anong 10. year yun? 2020. 2020. And nakalaya ka? May 17, 2021. Wow! 9 months lang, PC. 9 months! So, sige, para- kwento mo. Ano nangyari? Yung kasi kasi yung kaso ko kasi pang conclusion perpetua, Ano yun? yung ang habang buhay kasi may rape pa kasi ako na kaso. Kasi Talaga? yes, PC, napakarami talagang Pero yung binigay mga yung kaso na yun, totoo ba lahat o pinatong lang sa'yo? Ganito PC, yung pagkakulong ko kasi walang nakuha sa akin na ebidensya kasi yung drugs ko di ko nadala. Mhm. Tapos yung mga PDEA may dala silang drugs, pinaamin sa akin. Teka lang ha. Ang tanong ko is, yung bang lahat ng kaso na yun is true about you or meron hindi, lang PC. certain? Yung sa drugs, totoo yan, PC. Yung Pero sa ibang- carnapping at sa rape, hindi, PC. Hindi totoo. Yes, PC. Sige, wait lang ha. Lara, hearing this story, anong nararamdaman mo ngayon? Ay, hindi na ako nasya-shock, PC. Kasi alam ko na. Kasi alam mo ko na. Pero nung time talaga, PC, na bago pa lang kami magkakilala, parang, Lord, tama ba itong pinasukan ko? parang nakakashock, Oo, no? PC. But you know what? The grace of the Lord is really amazing for both of you. Yes, yes. Lalo na kay Edwin. Mm. Sige, wait lang ha. Bago natin ituloy yan. So, nakalabas ka after 9 months. So, yes, PC. kumbaga, 17 days. so, 9 months and 17 days Yes, instead of, ano yung sabi mo? Conclusion perpetua. Yung panghabang buhay na kulong. Kasi Mhm. walang bilban kasi yun, PC. Aha. Yung 5 pa lang na section, walang bilban. Saka yung carnapping at saka rape, PC, walang bilban Walang lahat. bilban. Kung ipatong-patong yun, sa na ko magtatanda sa loob ng bilangguan. Pero amazing si Lord, no? Kasi hindi naman totoo yung pinatong sa'yo na kaso. Yes, Pero ang PC. tanong lang, bakit nila pinatong yun sa'yo? Yung sa rape, PC, yung girlfriend ko kasi, dati, may uncle siya na pulis, saka nagagalit yung uncle niya na pulis, kaya yung girlfriend ko, hindi siya papayag na magpa-file sila ng kaso ng rape, kaya pinahuli lang nila ako sa drugs, kaya nagkapatong-patong lahat yung kaso Kasi hindi ko. naman totoo. Yes, PC. Mm-mm. Kaya yung okay. Yan.
So, hindi, tuloy mo. So, paglabas mo, Yung paglabas ko, busy. Sobrang tuwa ko talaga para akong nakalaya sa impyerno. Nakalaya sa impyerno, amazing, no? Tapos nabuhay. dumiretso ka. Kasi Kasi ang sabi mo kanina, nung na-meet mo si Lord sa kulungan, you were thankful na na-meet mo siya doon and kumbaga parang yun yung naging starting point ng new life mo, yes, 'di busy. ba? So, ang sabi mo, itutuloy mo yung itutuloy mo yung paglakad kasama si Lord. So, Yes, busy. after ng kulungan, ano nangyari? Did you start to attend church talaga? No, busy. Ano, naglalasing pa ako. Ha, naglasing ka ulit. Bumalik Pero ka. wala na ako sa drugs. Wala na sa drugs Sa pero alcohol na lang. Kasi hindi ko pa kilala si Lord kasi hindi pa talaga. naghanap ako ng church. Mm. Kaso, ah, kasi Katolik kasi kami dati. Naghanap ako ng church. Kaso, di ko alam kung saan. Hindi mo alam kung Yes, saan. busy. So, when you found the church, so nag-start ka na mag-attend, Yes, tama? busy. And naramdaman mo ba si Lord na kumikilos sa buhay mo even more nung time Yes, na yun? busy. Yung sa ano, yung yung nakahanap na ako ng church. Pero di pa yun natapos kasi marami akong church na parang ah, pinuntahan Pinuntahan. na Mm. kung yung heart ko, ano ba rito? Dito ba ikaw dapat? Yes, busy. Pero Mhm. pag makapasok ako ng church, tapos yung heart ko parang ayaw ko, hindi ko pina-force, Hindi, oo. lalabas ako. Lalabas Tapos hanap ka. naman ako ng iba. So, Edwin, pwede nating sabihin na yung first encounter mo kay Lord nung na-meet mo siya sa kulungan. Yes, busy. So, second encounter, kailan yung masasabi mo na second encounter mo kay Lord para ipagpatuloy mo yung walk kasama si Jesus? Yung ano, busy, yung may ate kasi ako na 11 years na sila ng aking bayaw na army. Then, Mhm. hindi pa sila nagkaanak, tapos nilait-lait sila ng mga kapitbahay namin na, bakit wala kang anak? Bakit Uh-huh. wala kang anak? Then yung ate ko parang nagagalit na din siya kay Lord. So, in-encourage ko siya na mag-worship kami, tapos maghihingi kami ng, hihingi na siya kung anong i-declare niya kay Lord, Mhm. na gusto ba niya ng Saan mo anak. natutunan yan? Yung mag-declare and ganyan sa Ah, church? ano pisi, yung sa kulungan pa ako, natutunan ko yung kung paano humingi kay Lord, Hmm. kung paano magdarasal kay Lord. Okay, so Ah, nag-pray kayo ng yes, ate yeah, mo. kasi may mga pastor kasi doon. Tapos yung nagwo-worship kami kay Lord, Mhm. nung time na labas ko, parang ni-reveal lang ni Lord sa akin Na? para na mag-declare. Okay, so Kasi nag-declare kayo? nagbabasa kasi ako ng Bible Uh-huh. doon sa paglaya ko. Mm. Then yung ate ko, parang tinank you na niya kay Lord. Nga Lord, thank you kay bibigyan mo na ako ng anak. Ng anak. Then, So, na-encourage ang ate mo because sinabi mo sa kanya na mag-pray kayo. yes, PC. And then, ano Yes. nangyari? Then, ganito, PC. Super natural talaga ang ginawa ni Lord kasi amazing talaga, PC. After a few months, PC, nag-pregnant yung ate ko. Wow! Yes, PC. So, that became Yun your yung second pangalawa kong encounter. encounter kay Lord. So, i-consider mo ngayon na second encounter siya kasi nadinig ka ni Lord ulit? Yes, PC. Oo. So, ano nangyari? I mean, like you prayed from dun sa natutunan mo sa kulungan na mag-pray, mag-declare. So, Worship. mag-worship, ginawa Yes, niyo PC. na ate mo. Yes, PC. At wala pa akong church noon. Wala ka pang Oo, church nagwo-worship lang nun. kami every Sunday. On your Pero own. Sa hindi talaga bahay. kami parang ano lang kami, PC, ah, yes, PC, nasa bahay lang Sa kami bahay lang. magkapatid. Oo. Then magwo-worship kami, di kami pumunta ng church. So, in-answer ni Lord yung prayer, na-pregnant yung sister mo, Yes, and PC. na-amaze din siya, I'm sure, no? Nako, Miracle. totoo talaga, PC. Oo. Kasi PC, yung feeling na nilait-lait na kasi siya ng mga kapitbahay namin, bakit wala ka pang anak, tapos yung edad niya 40. 40. Yes, PC. So, nagkaroon siya ng anak, age 41 Yes, na. ganyan, PC. Amazing, no? Amazing talaga si Lord kumilos, no? Yes, PC. Kaya parang mas gusto ko pang makilala si Lord nung time Dahil na na yun. yes, PC. So, sige ha, question lang. So, when you met Lara, nung nagkakilala kayong dalawa, may church siya.
Yes, PC. Okay? Kasi, you know what, hindi niya, kasi si Lara kasi is one of our leaders sa church. Ayan. So, si Edwin, si Lara, dinala niya si Edwin sa church. Pero nung nag-meet kayo, nasa church ka na nun. Yes, PC. Sa ibang church. Yes, PC. Sa old church ko. So, singitan natin ng konting love story. So, kailan kayo nag-meet? Dun sa PC, MG Flores worship. Kailan yun? Christian worship. Sa Christian worship Yes, kayo PC. nag-meet? September, kailan nga? 2023? 2024? 2023. Oh, 2023. 2023. Wait lang ulitin ko lang you went out of September prison in 2020, 2021. Tapos, after, so 21, 20, 23, 2 years, Yes, more or PC. less. After 2 years, nag-meet kayong dalawa sa isang worship, sa Yes, isang church. Okay, and then, ano nangyari nun? Pero, nung time na yun, PC, nagkaroon na kami ng communication prior, Aha. through chat, Aha. through calls, Mhm. yun, PC. Tapos, nag-meet kami sa isang worship Mhm. event Mhm. doon sa place nila. Sa place nila, sa Moncayo. Yes, Ayun. PC. Pero alam mo na nasa church si Lara. Oo. Alam ko, PC. Alam mo. Yes, PC. Tapos, alam niya din, PC, na hindi talaga ako magta-transfer ng church niya. Anyway, hindi, wag mo na pag-usapan yan. So, anyway, so nag-meet kayo, and when did you find out kung ano yung backstory niya? I mean, yung background niya. Ngayon, si Lara, kailan mo nalaman na yun yung story ni Edwin? Shinare niya kaagad sa akin, PC, Wow. nung first conversation pa lang namin through chat. Uh-huh. Oh, So chat muna yun. Naging honest siya sa Uh-uh. kung ano yung background niya, PC. Uh-huh. Pero wala pa kayong relationship ng Wala time pa, na yun. PC. So you were just chatting. Yes, PC. Uh-huh. So na-inlove ka ba kaagad kay Lara? Hindi, PC. Hindi. Kasi So hindi ano ko siya, pa siya kasi na-develop nakita sa siya. personal kasi yung mata ko kasi di ng cellphone. Di makakita ng cellphone. So hindi mo siya nakikita sa cellphone. Yes, yes. Anyway, that's another story kasi miracle kasi yung story ng tungkol dun sa mata niya. Pero bago tayo pumunta dun sa miracle story ng mata mo, okay, tanong ko lang, so dun sa pag-chat nyo, dalawa, dun mo na ikwento kay Lara kung ano yung nangyari sa'yo sa Lahat, kulungan. So sinabi mo sa kanya lahat. Yes, PC. Lahat. As in, wala kang tinago. Wala, PC. How did you feel? Na-shock ako, PC. Kasi, yung typical kasi na standard ko, gusto ko yung parang malinis yung past. Ganito. Tapos, bago ko pa siya in-entertain, PC, nag-pray na talaga ako kay Lord. Kasi meron akong idea na nire-reto-reto kami. Kasi sa reto kasi nagkaroon ng connection. Sabi ko kay Lord na, Lord, please lang, kilala mo ko. Kilala mo ko, Lord. Ayokong mag-entertain ng kahit na anong person na in the end, counterfeit pala. So, nung time na yun, PC, sabi ko na, Lord, if this person will not be part of my purpose, wag mong i-allow na maka-communicate sa akin. alam mo, amazing si Lord. Amazing si Lord. Kasi, alam mo yun, talagang He moves in a different direction. Just when Yes. you are praying na, Lord, ayoko ng counterfeit na person, talagang hindi ka binigyan ni Lord ng counterfeit. Kaya lang, iba naman yung background. Diba? Pero hindi siya counterfeit kasi sinabi niya lahat sa'yo eh. Oo, PC. Diba? It was an answered prayer in a different form. Amazing si Amen. Lord. Yes, PC. So, nung sinabi niya sa'yo, lahat kung ano yung nangyari sa kanya, so alam mo na hindi siya counterfeit. Yes, PC. Kasi, nagkaroon kasi ng opportunity na naka-communicate siya sa akin. Although masakit yung mata niya, hindi ko alam paano nangyari yun. So, how were you receiving yung mga stories niya? I mean, ang prayer mo, I want someone who has a clean background, yung ganito, yung ideal ba? So, paano mong, kumari parang natanggap mo ba kaagad na siya yung magugustuhan mo, yung ganun? How did the Lord move? At first, PC, sabi ko kay Lord, Lord, bakit? But wait lang. Yes. You said, ang prayer mo sa kanya, yung hindi ayaw mo nung makakasama na hindi magiging part ng purpose mo. So yes, you know PC. now that Edwin has a part of your story na purpose ni Lord. Yes, PC. Wow. O sige, let me share natin yan sa kanila. So ano yung
paano nag-move si Lord nung nalaman mo yung story niya? Nung time na yun, PC, nag-ask ako kay Lord ng direction, kung i-continue ko pa ba yung communication namin. Tapos, meron kasi akong hiningi kay Lord na, Lord, pag itong specific verse, ma-mention niya sa akin, sa Matthew yun, PC, Matthew 1 something. Pag ma-mention niya tong specific verse, okay, hindi na ako magko-question. Ibig sabihin, siya talaga yung binibigay ni Lord. So, you ask for a sign, in other words. Yes, PC. Okay, I asked for a sign. And then, amazing PC kasi, nagkaroon lang kami ng conversation, tapos minention niya yung verse dun sa Matthew. Tapos na-shock ako. Gosh. So, yun, PC. Wait lang, Edwin, ha? So, Lara, of course, di ba, sabi mo nga, you want an ideal man, okay? So, paano mo natanggap na, okay, Lord, ito yung gusto mo para sa'yo? Kasi binigay niya yung verse eh. Diba? Paano mo yung natanggap? Na-realize ko, PC, kasi may in-expose din sa Lord's heart ko nung time na yun. And inalaw niya bakit kami nagkakilala. Kasi nga, kasi I was born na nagkaroon ng problem sa family, broken yung family ko. So, nag-set ako ng high standard so much para hindi ako ma-hurt. Kasi nga, nagkahiwala yung mama at papa ko. So, sa tingin ko, if magsiset ako ng ganitong masyadong high na standard, hindi ako ma-hurt. Hindi ka ma-hurt. Tapos, pinarealize sa akin ni Lord na His mercy, His mercy is for those who have made a mistake. And meron akong tendency pa pala, PC, na pinapansin ko pa masyado yung mali. Kasi nga may mga times sa pag nagkakamali ako, kinokondem ko yung sarili ko, naaalala ko palagi yung mistakes ko. So, pinaremind sa akin ni Lord PC na I do not see you, I do not see Edwin in his past, I see him in his future. So, grabe PC. Grabe, no? Alam mo, ito yung masasabi ko dito sa story na to. It's like, people label people as broken people because of the past. Pero hindi yun ang label ng broken people. Yeah. Para sa akin, based on your story, and ito yung alam ko as what are broken people? Broken people are those who are willing to be changed. Meaning, na-break ka ni Lord dun sa kung sino ka and you are willing to be changed by the Lord. Yun yung totoong broken before God. Na, alam mo yun, na-realize mo na hindi dahil sa past, hindi dahil sa kung ano yung dapat, kundi kung ano yung gusto ni Lord. And when we're broken before the Lord, we really find the right person. Kasi hindi siya counterfeit eh. Yes, hindi maganda yung past, pero He told everything. Like, wala kang pwedeng sabihin na counterfeit siya. Yung parang ganun. Pero, Edwin, ito naman yung question ko. So, naging kayo na, di ba? Yes, PC. Tama ba? Kailan kayo naging kayo? Kailan mo siya niligawan talaga na para maging kayo? Yung, PC, matagal niya akong sinagot. Matagal, of course. PC. Normal yun, di ba? Pero, nung sinagot ka ni Lara, ano yung naramdaman mo? Sobrang tuwa, PC. Ganito kasi yun, PC, yung ate ko na nasa US, umuwi siya dito sa Pilipinas. Then, sabi niya sa akin last year yun? Bibilihan niya. 2024? Yes, PC. Tapos sabi niya sa akin na, bibilihan niya ako ng van, yung sasakyan. Tapos, PC, yung time na pagdating na sa airport, in the next day, nakarating kasi siya March 7. Tapos, hindi ko in-expect, PC, na pagka March 9, maliligo kami din sa dagat, sa Sea Eagles. Then doon niya ako sinagot. Sa sobrang tuwa ko, PC, nahalikan ko siya. Pero dito lang, PC. Dito. Okay. PC. Yes, PC. So, gaano katagal yun? Gaano katagal bago mo siya sinagot? Mga 1 year. Almost 1 year. So, ano naramdaman mo nung moment na yun? Like, Mga 9 months. blessed ka ba talaga ni Lord? Yes, Yun yung PC. feeling mo? Ay, ganito, PC. Yung ate ko kasi,
kung hindi siya nagsabi sa akin na hindi niya ko bibilhan ng sasakyan na van, hindi niya ako sasagutin. Kasi gusto kasi niya may panghanap buhay ako. Kasi ang gusto kasi yung ate ko, mag-rent a car ako na ako yung driver ng van. Uh-huh. Tapos, ayun, hindi natuloy. Hindi na Yung van. yung van. Pero sinagot, sinagot na ka niya niya. ako. Kaya sabi ko kay ate, okay ka ate. So anyway, bago natin puntahan yung negosyo mo, so nung naging kayo, paano nangyari? Paano ka nakarating dun sa church? Kasi by the way, Lara and I, pareho kami na nasa Revelation Nation Church. Ayan, magkakasama kami sa church. And then dinala niya si Edwin. Anong nangyari? What changed your mind na sumama kay Lara? Kasi sabi ni Lara kanina na hindi siya lilipat sa church. Ang reason kasi PC, in-invite niya ako sa Revelation. Gusto niya kahit isang beses lang sa isang buwan, basta maka-visit lang ako sa Revelation. Revelation, ano pa yun? Revelation Nation. CSB Church. Before the change name. Hindi pa yung Revelation. Then, pagkatapos nun, may sa aming church, discipleship. Tapos, ako sa pastor namin na yung girlfriend ko pastor, kasi nag-share ako kay pastor na wala akong tinago sa kanya nung nagkakami na. Pero nung hindi pa nagkakami, palagi lang akong may tinatago sa pastor. Kasi bawal kasi sa amin yung ibang fellowship. Yes, please. Kasi nga nasa ibang church sila. Pero yung sinagot na niya ako, sinabi ko talaga sa sarili mo na sasama kay Lara. Hindi. Sinabi ko sa church namin na may girlfriend na ako. Kaso hindi sila natuwa kasi hindi kasama namin sa church. Hayaan mo na. Iwanan na natin sila. Pero ito yung gusto kong itanong na next. So, sumama ka kay Lara. Yes, and ilang taon ka na nga ngayon sa Revelation Nation? Magto 2 years na, please. Wow! Yes, please. Ang bilis ng panahon, 2 years na since, yes, so 1 year mo siya niligawan, tapos 1 year na kayo, and then gaano katagal bago sumama si Edwin na kayo na? Nung time na yun, PC, makikipag-cool off sana ako sa kanya. Kasi nga, gaano katagal na nun? Mga 4 months. 4 months. 4 months. Kasi nag-usap tayo with basta yun, PC. Binigyan mo siya ng ultimatum. No, reason is, the reason why we talk, kasi ayoko din na, alam mo yun, magkaiba kayo. It's either Lara will join him or you will join Lara. Kasi hindi naman maganda, di ba, syempre na mag-boyfriend kayo pagkatapos magkaiba kayo ng church. Pangit naman. So we talk. So anyway, you decided to join Lara. So, after 4 months yun, kasi mag-cool off kayo. Pero ang amazing na story, PC, nung time na makikipag-pull off ako sa kanya is also the time na nireveal sa kanya ni Lord na magta-transfer na siya. So, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya na so it was just in your heart? Sasabihin ko na sana sa kanya, PC, kasi mag-meet kami. Tapos timing nung sasabihin ko na sana, siya yung unang nag-share kasi sa akin. Kasi sabi niya, may sasabihin din siya sa akin. So ako, na meron din ako sasabihin sa'yo. So wala kaming idea kung ano yung i-share namin. Tapos siya kasi yung naunang mag-share. Tapos sinabi niya na, pagta-transfer na daw siya. Paano mong naramdaman? I mean, like, narinig mo si Lord? Was it a thought? Anong... Nanaginip ka nun? Hindi ako nanaginip. Ano nangyari? Nireveal ni Lord sa akin na magta-transfer na ako kasi ganito yung PC. Okay. Yung time na may sasabihin siya sa akin, bukas pa yun. Okay. Pero yung time na hindi pa niya sinabi sa akin na sasabihin niya bukas, tapos nagkausap kami ni pastor, sabi niya sa akin na sabi niya sa akin na wag ka muna mag-minister kasi may girlfriend ka na taga-ibang church. Bawal kasi sa atin yung may girlfriend ka sa ibang church. So, talaga ako kasi parang nasaktan, nadurog. Kasi bakit wala akong minister na bang ginawa ko? Diyos naman yung sinamba nila. hindi naman ibang Diyos. Si Jesus Christ naman yung sinamba niya. Bakit ganun? So, yung time na
sinabi sa akin ng pastor namin, talagang pagkagabi hindi ako nakatulog, PC. You know what? Gusto ko lang tong i-explain. Like, you know what? God speaks in very different ways. And one of the ways na nagsasalita si Lord is, alam mo yun, dun sa dysfunction. Na akala mo, it's a True. dysfunction. You felt like nadurog yung puso mo kasi hindi ka pinag-serve. Pero actually, yun yung purpose ni Lord for allowing your pastor, yung yung dati mong pastor na hindi ka ipag-serve. Kasi that would push you out. Diba? True. Amazing si Lord. Alam mo yun, minsan hindi natin talaga nakikita kung paano siya kumikilos, but He has a different way of doing things. So, Yes, after yes. nun, na-push ka na ngayon na lumipat. Oo, hindi pa yun, PC, pag yung time na hindi ako pinatulog ni Lord, sinabi niya sa akin na mag-transfer ka. I mean, how did that thought? Was it a thought? You were hearing the Lord? Paano? Ano siya? Yung maaga pa, PC, yung feeling ko na hindi ako makatulog kasi nasaktan talaga ako. Pero nung time na parang alas 3 or alas 4 na ng maaga, kasi Madaling araw. Madaling araw kasi hindi ako makatulog. Doon na nag-speak si Lord. Hanggang sa alas 5 ng madaling araw na mag-transfer ka doon sa Revelation. Pero di pa yun sa dating church. Revelation na yan. Revelation na yun. Tinawagan ko siya agad. Wala pa akong tulog. So, madaling araw yun? Hindi, maaga na. Maaga na. At hindi ko in-expect yung sasabihin pala niya na magmi-meet kami, magko-call off siya. Tapos kasi hindi ako nagta-transfer hindi pa ako nagpupunta sa Revelation. So ngayon magpapasalamat ka dun sa pastor niyo na hindi ka pinag-serve, no? Hindi pa rin. Pagpapasalamat. Oo, kasi yun yung nag-push sa'yo eh. Yun yung dysfunction na na nag-push sa'yo para sumama kay Lara. Yes, Kasi you will yes, not yes, seek the Lord kung walang dysfunction eh. Tara, umuulan. Di pa tayo. Ayan, so lumipat muna kami kasi umuulan. But what a nice background, di ba? So, ano yung difference? I mean, kasi like, alam mo yun, pwede kasi ang ginawa ni Lord, si Lara yung nag-move sa church nyo. Pero ang ginawa ni Lord is, ikaw yung sumama kay Lara. Yes, I mean, may purpose yun eh. So, ano nangyari? Ano yung changes na nangyari sa'yo? Sa PC, sa Revelation, mas nakilala ko si Lord na mas merciful pala siya talaga. So, mas nag-speak siya sa'yo. Yes, PC. Meron kasi talagang churches na kung saan tayo ipaplant ni Lord, yes, no? PC. So, dito ka talaga nag-grow. Yes, PC. Tsaka, ang daming ginawa ni Lord sa buhay ko, PC. Isa na yung, kapag hindi ko talaga may iwasan na magkakasala ako. Then, yung time na kino-comfort ako ni Lord, doon ko lang nalaman sa Revelation na mas nakilala ko si Lord na si Lord pala hindi pala talaga siya nag-condemn. Kapag nagkakasala ako, kino-comfort pala ako ni Lord kasi dati parang umiiwas ako kay Lord. Umiiwas ako kasi nagkakasala ako, hindi naman maiwasan kasi wala naman talagang perfect. So, ayun, marami siyang ginawa sa akin, PC. Aside sa PC, dun sa mercy ni Lord, marami pa siyang ginawa sa akin about healing, na dun ko lang na-encounter sa Revelation. So ito yung mga bagong encounters mo kay Lord. Yes. Na, alam mo, isa sa mga things na gusto ko talaga sa buhay Christian is the fact na hindi ibig sabihin na tinanggap mo si Lord as your Lord and Savior means hindi ka na magkakasala. Kasi, alam mo yan, we're in a world na corrupt and we sin every day. Alam mo yan, hindi ibig sabihin na anak ka ni Lord, hindi ka magkakamali. Pero, nandun yung grace, nandun yung mercy. Sabi nga, ang life natin in the Lord is, ang tawag nito, is a work in progress. Kaya, alam mo yan, we make mistakes. Pero ang importante doon, yung fact na hindi mo nararamdaman na may condemnation. So, it means that you feel the love of the Lord. Yes, you are experiencing the love of the Lord. Then, PC, malaking epekto kasi yon sa akin kasi ako kasi naghahand sa family ko. Then, ikaw naghahand na magsimba tayo. You are encouraging the yes, family. Kasi palagi
every week kasi nagwo-worship kami. So Mm. yung natutunan ko sa Revelation, sinishare ko sa family ko. Okay. Na si Lord pala, sobrang bait niya. Then, unlike before, di kasi, naiba kasi yung Perception mo. dun sa Oo. old church ko at sa Revelation. Mhm. Yung pinofront ko talaga sa family ko, yung nasa Revelation ako, yung grace at saka Yung mercy mercy ni Lord. ni Lord. Yes, kasi, Oo. kasi yung family ko kasi, kapag nagkakasala sila, umiiwas din sila kay Lord. Ayoko na mag-worship kay Lord, kaya ganyan. So ngayon, iba na. So Yes, your PC. family is also joining us. Di ba they watch online? Yes, PC. Mm-mm. Ang good news, PC, kasi yung ate ko na nasa US, nag-watch na rin siya sa Wow. Revelation. Online din yung ate ko na sa Bukidnon. At saka yung kapatid ko na bunso namin, sabi niya sa akin na proud talaga siya na Revelation na raw siya. Sabi niya, sabi niya Amazing. kapatid ko na, yun yung asawa niya, yun yung dahilan kung yung kapatid ng asawa niya, yun yung dahilan kung bakit nagkakilala kami. So, meron akong question kasi I heard meron ka daw testimony of a miracle. Yes, please. Like, wait lang ha. Let me just share. Ano ba yung testimony? Kasi, gusto ko lang i-explain to kasi this is a channel where we share the testimony. And again, if you're new to this channel, invite na muna din kita. If you're new to this channel, please subscribe and like this video and click the notification bell para alam niyo yung susunod namin mga videos. But then anyway, let me just share to you na, alam mo, ang testimony kasi is yun yung promise ni Lord. Like, a testimony is actually a prophecy, meaning ito yung mga promises ni Lord, ito yung mga sinabi ni Lord which He keeps in our life. So, alam mo yun, hindi siya just because nagkaroon ka ng healing miracle, yun yung testimony. Kundi, the testimony really is because God promised that He is our healing, and God promised that, alam mo yun, na because of His stripes we're healed. Part yan ng buhay ng isang Kristiyano. Part yan ng buhay ng isang anak ni Lord. And so, the testimony is that God healed you. So, kwento mo naman, ano nangyari nun? Nung una, PC, biglang sumakit yung mata ko. Then, naguguluhan ako, bakit sumakit yung mata ko na, Kailan to? Kailan nangyari yung sumakit yung mata mo? PC, 2021 din. 2021, paglaya so ko. paglabas mo Yes, PC, ng ng kulungan. kulungan. Oo. Doon na sumakit yung mata ko. Oo. Tapos, nag-wonder ako, bakit ganito nangyari sa akin? Bago lang ako nakalabas ng kulungan. May iba naman akong iniindang sakit. Oo. Tapos, ayun, na-shock ako kasi kapag magbabasa ako ng Bible, mawawala yung sakit ng mata ko. Wow, okay. Yes, PC. Saka, sabi ng ate ko, magpatingin ka sa doktor. Marami ng doktor na nilapitan ko. Normal naman lahat. Normal naman lahat. Sir, wala namang sa mata mo. Wala problema. Tsaka, pag tumingin ako ng mga cellphone, TV, talagang masakit PC. Kahit hindi ako makatingin sa cellphone or sa TV, nakadikit lang sa akin, magsasuffer na ako yan. Yes, PC. At saka, kapag sumakit yung mata ko, magbabasa ako ng Bible, mawawala. So, what happened? Ano nangyari dun sa sinasabi natin na miracle? Kailan nangyari yun? Ganito, PC, umpisahan ko. Nag-start siya nung sumakit, PC. Nagwawalis ako sa likod ng bahay namin. Okay. Tiningnan ko yung aming lababo, may napakaliwanag na araw. Okay. Yes, PC. Pag tiningnan ko, doon na nag-start na sumakit yung mata ko. Okay, and yes, then, PC. Marami ka ng doktor na pinuntahan, sabi walang problema. Yes, PC. So, kailan siya naging okay? Paano natanggal yung sakit? Nung PC, yung nung sa old church pa ako, hindi pa, continue ko rin yung sinasuffer. Yung time na naging kami ni Lara, dinadala ko rin yun na sakit ng mata ko. Tapos, yung time na dinala niya ako sa Revelation, sabi niya sa akin na yung
yung iniinda ko ng sakit na ang aking mata, mawawala raw. Mhm. So, basta maniniwala lang raw ako, sabi ko na Maniniwala ka kanino? kay Lord Kay na Lord. i-heal niya ang yung mata ko. Okay. Karoon ako ng pag-asa. Mhm. Mhm. Ay, thank you Lord. May Oo. pag-asa pala na mawala yung sakit ng aking mata. Oo. At saka, PC, yung time na, yung first na nag-attend ako ng dun sa Revelation, may mga katabi ako nag-cellphone. Oo. Tapos sinabihan ko si Lara na yung mata ko sobrang sakit kasi Oo. yung Yung nasa harap, radiation. Radiation Oo. ng mga nag-ano phones. sila. Oo. Tsaka yung time na kahit malapit na ako mag 1 year, hindi ko pa talaga nakita si Prophet Luby kahit kayo nakakita na lahat. Yes, PC. Yung By the way, yung Prophet Lovi is actually our spiritual fathers. Yung Revelation Nation kasi is actually parang connected siya dun sa Revelation Church LA, and yung minimension niya na si Prophet Lovi, siya yung spiritual father ng church. Yan. Yes. So anyway, sa YouTube kasi normally pinapanood namin yung mga services ni Prophet Lovi. So sa TV. yun yung sinasabi mo na hindi mo pa siya nakikita Yes, kasi sa PC. TV ka nga, sa Yes, TV nga PC. natin siya napapanood. Yes, Okay. PC. Then, nung time na, yung New Year. New Year. on yung, kahit hindi pa New Year, magtitinginan kayo lahat doon sa TV. Ako, nakayupo lang ako. Oo. Nakaganon lang ako. Kasi Aha. kapag tumingin ako, sobrang sakit talaga yung mata ko, PC. So what happened nung araw na yun, yung New Year? Nung New Year, ganito yun. First time ko nakita si Prophet Luby, yung time na hindi ko pa siya nakita, yung lumapit ka sa akin, na may pinipray si Prophet Luby na isang bata, yung sabi mo na, Nag-pray Edwin, over. yes, sabi mo sa akin, Edwin, i-receive mo yung, pray ni Prophet Luby, at magpasalamat ka na kay Lord. Talagang, nanginig ako na uminit yung katawan ko. Sabi ko, Lord, thank you, kasi kahit di ko na alam anong nangyari sa buhay ko, kasi sabi ko, Lord, thank you kasi makakita na ako. Ni-receive ko, Lord, yung healing na kung anong nangyari dun sa bata, mangyayari din sa akin. Thank you, Lord, in Jesus' name. First time ko talaga pagdilat na aking mata, PC, nakita ko agad si Prophet Luby. Din sobrang tuwa ko, PC, kasi wala talagang sakit ang aking mata, PC. Thank you, Lord. So yun yung nangyari. Nanood kasi kami ng church service sa LA through YouTube. It was actually a live service and we were watching. Alam ko yung nangyari na yun kasi ako yung nagsabi kay Edwin na i-receive niya yung prayer. Yes. Prophet Lovi actually prayed for a young child, a child actually. Tapos pinag-pray niya yung healing ng mata ng batang na yun. And na-heal yung bata. And si Edwin din, na-heal that same day. That same Yes, moment. PC. Yun. So, amazing, no? Kasi si Lord talaga, alam mo yun, it's not about Prophet Lovi. It's not about because he prayed. Yes, But PC. it's because, alam mo yun, Jesus heals. Yes. And hindi siya dahil nandun sa LA or nandito kami sa Philippines. Kundi, alam mo yun, wherever we are, nandun si Lord. And Yes, so, PC. pag cliname natin yung kahit na prayer ng malayong tao, yung tao na malayo, and you're claiming, and you have the faith to believe that Jesus is going to Yes. heal you, talagang mangyayari yun. Kasi ganun ka-faithful si Lord. So, Yes, PC. na-heal ka. Yes. So, for the very first time, nakita mo si Yes, Prophet PC. Lovi. Ngayon, nanonood ka ng Yes. TV. Yes, PC. Sumasakit pa ba yung mata mo? Hindi na, PC. Cellphone. Hindi na, PC. Amazing, no? At saka, sa sobrang excited ko, PC, yung time na yun, kinokontak ko yung family ko gamit yung cellphone ni Lara. At saka yung mga kaibigan ko. So, nagulat sila. Nagagulat sila, PC, kasi bakit ka nakakatingin na ng TV? Bakit ka na nakaka-cellphone? Sabi nung family ko, at saka yung sabi nung mga anak Kaibigan ng mo. mga kapatid ko na si Kuya Dundun nakakita na. Arek uto ga. Ako sila gishiran and say anong nangyari. Kung anong nangyari. Yes, busy. So ayun, na-amaze din sila. Then kapag gumagala ko sa bahay ng aking PC, mama or sa kapatid, ako na nag-on sa TV. At saka magaganon ako doon sa TV kasi tapos
hindi ako makakonsentrate kasi curious kasi sila. Kinausap lang ako, bakit nakakakita ka na? Ang tagal, no? Kasi yes, 20, mga kailan mag 4 years. Magfa 4 years ka Yes, hindi yes. nakakakita. Yes, 4 years siya hindi nakakapanood ng TV. 4 years siya hindi nakakatingin sa cellphone. And that fateful day when the Lord healed him. Alam mo yun? And he Amen. received the prayer of our prophet, Prophet Lovie. Nung nag-pray si Prophet Lovie na heal ka, binigyan ka ni Lord ng healing. From then on, talagang nawala na yung pain sa mata mo. Yes, please. Grabe si Lord, no? Grabe talaga siyang kumilos. Thank you, Lord. Meron lang akong, I mean, ang haba na nitong ano natin, but I'm really thankful na pinaunlakan niyo yung first ever na episode ng Blessed and Beyond na na meron akong i-interview kasi like I told you in the last episode yun nga na we really want ang vision nito, binigay ni Lord na vision is one day hindi lang ako yung mag-share ng testimony kung ano yung ginagawa ni Lord. Kasi testimony ni Lord hindi ng isang tao, kundi testimony ni Lord. So, it happens to everyone. And na-amaze ako. Alam ko mahaba na tong ating video. So, I hope na magkakaroon tayo ng part 2 para dun sa love story nilang dalawa. Ayan. Pero, sa pagtatapos natin, anong masasabi mo? I mean, dun sa lahat ng shinare mo, what can you say about the Lord and what can you say about yung goodness ni Lord sa buhay mo? I mean, like, meron ka bang words na pwedeng sabihin na, o like, pwedeng sabihin sa mga tao na, ito talaga si Lord na, sige, ano yung pwede mong sabihin sa mga nanonood sa atin ngayon? Ang masasabi ko, kung para sa akin lang, PC, si Lord, nagmo-move talaga siya in a supernatural way. Yes, PC. Saka in-encourage ko yung mga tao na mga sobrang depressed, na nasa isip nila magsi-suicide, saka parang di na nila alam kung ano nangyari sa kanilang buhay, magtitiwala lang kay Lord. Hindi natin may explain kung ano talaga si Lord mag-move sa atin. Kasi lahat talaga na nangyari sa ating buhay may purpose. Kaya si Lord talaga ma-amaze ka sa kanyang supernatural way na at the end of the day, masasabi mo na thank you Lord. Kasi andito na ako ngayon sa napakasaya na buhay. Kaya, not that we are not, I mean, hindi na tayo nagkakamali, na wala ng problema. Yes, pero, pag na kay Lord ka, iba na ang buhay. Yes, PC. Kasi, kay Lord, safe ka talaga. Kahit ano mangyari, basta, kapag na kay Lord ka, ma-experience mo talaga ang abundant blessing, ang healing, good health, kahit sa eternal life, ibibigay ni Lord ang pinakamagandang buhay. Amen. Amen to that. By the way, si Lara, anong masasabi mo? I mean, like, sa pinagdaanan na to, I mean, at this point in time of your life na kayo na ni Edwin and knowing na ito yung naging background niya, I mean, ano yung realization mo na pagkilos ni Lord sa buhay mo? What changed after nung naging kayo and knowing na ito yung background niya? Ano yung pwede mong masabi? PC, his ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Yung mga moment na akala mo hindi to kay Lord, he actually uses those situations para i-reveal kung ano talaga yung heart niya, ano yung purpose niya. And isa din sa mga natutunan ko, PC, is that even in our relationship, is that si Lord, he ine-expose niya yung mga bagay na gusto niyang i-deal sa atin through in a relationship para ma-experience natin na siya talaga yung nagbibigay ng full assurance, ng full love sa atin, and we will be secured in Him. Amen. 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 You know what? I'm thankful na pinaunlakan nyo nga itong ating Blessed and Beyond. Ayan. And I really hope na magkakaroon tayo ng part 2. Amen. Ayan. Para pagkwentuhan naman natin yung love life nila next time. Pag umuo sila. Ayan. Pero gusto ko lang itong i-share. Gusto ko lang itong sabihin na gaya na sinabi ni Edwin and gaya na sinabi ni Lara na supernatural si Lord kumilos. Alam mo yun, just when you think that ito na yung katapusan ng buhay mo, just when you think that there's no more to life, just when you think na wala nang pag-asa,
hindi ganun si Lord eh. Like I said kanina, it is in the wilderness that God speaks Yeah. even more. And God Amen. speaks louder in the wilderness na yun yung moment na mas makikilala mo siya. Amen. Kung hindi tayo nagkamali, hindi mo malalaman kung ano yung grace. True. Kung hindi ka nagkasakit, hindi mo malalaman kung ano ibig sabihin ng healing. Kung hindi tayo nagkakasala, then wala nang need para kay Jesus. But here's the thing, Yes. we all make mistakes. Even kahit tinanggap mo na si Lord as Lord and Savior, we still make mistakes, and that points us to the fact that we need Jesus every day. But the Amen. amazing thing is that, you know what, hindi tayo pinababayaan ni Lord. And walang condemnation kay Lord. And alam mo yun, we walk with freedom in the Lord Jesus. Amen. Amen. Thank And you, so I Lord. hope na blessed kayo sa episode na to ng Blessed and Beyond. Ayan. I hope that magkakaroon to ng part 2. And kung na-bless po kayo dito sa story na to, i-share niyo po yung story nila. And kasi I'm sure marami pong, alam mo yun, maraming nag-go through sa mga problema ng Yes. mga ganitong klaseng problema. And this is a story of hope. This is a story of freedom. And this is a story of a wonderful life with Jesus. So, I hope you're blessed. And until then, yung sa susunod nating episode, I hope that hihintayin niyo po yung susunod naming video na ipapalabas dito sa Blessed and Beyond. I just want you to know that Jesus loves you very much. From us, bye and shalom to you. Bye! Bye-bye.